Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, August 6, 2026, Thursday. Tuluyan ang naglandfall si Tropical Storm Maymay kaninang madaling araw sa vicinity ng Ilocos Sur at inaasahang tatawid din ng ilang probinsya sa Northern at Central Luzon. Habang patuloy naman ang paglapit ni Typhoon Dolphin sa hilagang parte ng Philippine Area of Responsibility. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Si Tropical Storm Maymay ay naglandfall na sa vicinity ng Magsingal, Ilocos Sur at ngayon ay tumatawid na sa Northern Luzon. Ngayong umaga ang sentro ni Maymay ay nasa vicinity ng San Juan, Ilocos Sur, batay rin sa datos mula sa Benguet Doppler Weather Radar. Taglay nito ang maximum sustained winds na 65 kilometers per hour, malapit sa sentro, gustiness na umaabot hanggang 110 kilometers per hour at central pressure na 998 hectopascals. Kumikilos ito eastward sa bilis na 10 kilometers per hour habang ang strong to gale force winds ay umaabot hanggang 180 kilometers mula sa sentro. Dahil nasa kalupaan na si Maymay, mas ramdam ngayon ang epekto nito sa Northern Luzon. Ang pagdaan nito sa bulubunduking bahagi ng Ilocos at Cordillera ay maaaring magdala ng malakas na ulan, pabugsong hangin at mabilis na pagbabago ng panahon sa mga lugar na dadaanan at sa mga kalapit na probinsya. Kahit inaasahang hihina ang bagyo habang tumatawid sa lupa, hindi ibig sabihin na agad ding hihina ang ulan. Sa ganitong sitwasyon, ang mas malaking banta ay ang pabalik-balik na buhos, basang lupa, mabilis na pagtaas ng tubig sa ilog at landslide sa matataas at matatarik na lugar. Sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, patuloy ding binabantayan si Typhoon Dolphin. Ngayong umaga, ang sentro nito ay nasa layong 1,450 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 150 kilometers per hour malapit sa sentro at gustiness hanggang 185 kilometers per hour. Kumikilos ito west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Malayo pa ito sa bansa pero dahil malakas at malawak ang sirkulasyon nito, mahalaga pa rin ang impluwensya nito sa daloy ng hangin at sa magiging galaw ng natitirang bahagi ni Maymay. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Ilocos Norte, northern at central portion ng Ilocos Sur, western portion ng Apayao, Abra, western portion ng Kalinga at western portion ng Mountain Province. Sa ilalim nito, ang wind threat ay gale force winds, may warning lead time na 24 hours at ang posibleng lakas ng hangin ay nasa 62 hanggang 88 kilometers per hour. Ang potential impacts ay minor to moderate threat sa buhay at ari-arian. Sa mga lugar na ito, maaaring maramdaman ang malalakas na bugso ng hangin lalo na sa coastal areas, open fields, matataas na bahagi at mga kabahayan na hindi matibay ang materyales. Ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman ay nakataas sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Apayao, natitirang bahagi ng Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, southern portion ng Babuyan Island, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern at central portion ng Aurora. Dito ang wind threat ay strong winds, may warning lead time na 36 hours at ang posibleng lakas ng hangin ay nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour. Maaaring minimal hanggang minor ang epekto pero kapag sinabayan ng ulan, maaari pa rin itong magdulot ng abala at pinsala. Dumako tayo sa heavy rainfall outlook dahil ito ang pinakamahalagang epekto ni Maymay ngayong araw. Inaasahan ng 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet at Pangasinan. Ito ay heavy to intense rainfall. Sa Ilocos Sur kung saan naglandfall ang bagyo, posibleng magpatuloy ang malalakas na buhos habang tumatawid ang sentro sa kalupaan. Sa La Union at Pangasinan, maaaring mabilis tumaas ang tubig sa mababang lugar, lalo na sa mga komunidad na malapit sa ilog, sapa at drainage channels. Sa Benguet, ang pangunahing concern ay landslide dahil sa matarik na terrain at basang lupa. May 50 hanggang 100 millimeters naman ang ulan ngayong araw sa Ilocos Norte, Abra, Apayao, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan. Ito ay moderate to heavy rainfall na maaari pa ring magdulot ng flash floods at landslides sa Cordillera at mga kalapit na bulubunduking lugar. Mas mataas ang landslide risk sa Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Zambales at Bataan. Mas kailangang bantayan ang mabilis na pagbaha sa mababang lugar at sa mga kalsadang madaling maipunan ng tubig. Bukod sa ulan na direktang dala ni Maymay, aktibo rin ang southwest monsoon o habagat. Ngayong araw, inaasahan ng moderate to heavy rains o 50 hanggang 100 millimeters na ulan sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Ibig sabihin kahit ang sentro ng bagyo ay nasa northern Luzon,
Ang habagat naman ay nagbibigay ng ulan sa Southern Luzon at sa mga lugar na nakaharap sa hanging timog kanluran. Sa Metro Manila, ang pabalik-balik na ulan ay maaaring magdulot ng urban flooding lalo na kung sasabay sa oras ng biyahe. Sa Rizal, Cavite, Laguna at Batangas, mas dapat bantayan ang mga lugar na nasa paanan ng bundok at malapit sa ilog. Bukas, inaasahan ang heavy to intense rains o 100 hanggang 200 millimeters sa Occidental Mindoro dahil sa southwest monsoon. May moderate to heavy rains naman sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Antique. Pagsapit ng Saturday, August 8, inaasahan ang heavy to intense rains sa Zambales, Bataan, La Union, Benguet at Occidental Mindoro, habang may moderate to heavy rains sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Abra, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Antique. Ibig sabihin, maaaring hindi agad matapos ang maulang pattern kahit humina na ang sentro ni Maymay dahil ang habagat ay patuloy na magdadala ng moisture sa western section ng bansa. Maaaring mas mataas pa ang aktual na dami ng ulan sa mountainous at elevated areas sa mga lugar na may kabundukan tulad ng Benguet, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Abra, Nueva Vizcaya, Zambales at iba pang matataas na bahagi. Mas lumalakas ang ulan kapag ang hangin may dalang moisture ay napipilitang umakyat sa slope at ridge areas. Bukod dito, maaaring lumala ang epekto sa mga lugar na nakaranas na ng significant antecedent rainfall. Kapag basa na ang lupa, mas mabilis itong bumigay, mas mabilis ang runoff at mas madaling tumaas ang tubig sa mga ilog at sapa. Ngayon, pag-usapan natin ang track at intensity outlook ni Maymay. Ang heavy rainfall at severe winds ay maaari pa ring maranasan sa mga lugar na nasa labas ng landfall point at forecast confidence cone. Hindi lang ang sentro ang may epekto, ang rain bands, outer circulation at habagat ay maaaring magpaulan sa mga lugar na malayo sa eksaktong daraanan ng bagyo. Bukod dito, ang track ay maaari pa ring mag-shift habang tumatawid ang sistema sa masalimuot at bulubunduking terrain ng northern at central Luzon. Sa pinakahuling track, tatawirin ni Maymay ang mountainous terrain ng northern at central Luzon bago ito lumabas sa eastern coastal waters ng Isabela o Cagayan. Dahil nasa lupa na ang sentro, inaasahang patuloy itong hihina habang kumikilos inland. Ang pagdaan sa kabundukan ay nakakaapekto sa estruktura ng bagyo dahil nahahati at nagugulo ang sirkulasyon nito. Maaari itong humina bilang tropical depression ngayong umaga at ma-downgrade pa bilang remnant low ngayong hapon o gabi. Dahil sa interaksyon nito sa rugged terrain, posible ring mas maaga ang paghina kaysa sa inaasahan. Pagkatapos humina, ang remnant low ni Maymay ay inaasahang kikilos generally southeastward hanggang tuluyan itong sumama sa mas malaking sirkulasyon ni Tropical Cyclone Dolphin. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga pa rin si Dolphin kahit nasa labas ito ng PAR. Ang mas malaking sirkulasyon ng malakas na bagyo ay maaaring humila o mag-impluwensya sa mas mahinang sistema. Kaya kahit remnant low na si Maymay, maaari pa ring magkaroon ng epekto sa daloy ng ulap at ulan habang ang natitirang moisture nito ay naaapektuhan ng mas malawak na circulation pattern sa rehiyon. Sa northern at central Luzon, ang pinakaimportanteng bantayan ay ang pagtawid ng bagyo sa kabundukan at ang rainfall impact sa mga lalawigan kasama sa outlook. Sa Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon, maaaring magkaroon ng pabalik-balik na ulan at pabugsong hangin habang tumatawid ang sistema. Sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro at Antique, mas konektado ang epekto sa habagat kaya posible ang maulap na panahon at pag-ulang pabalik-balik kapag may monsoon bands na dumaraan. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.